Sa mga nakakasakay barako dyan, sama na rin po natin to at nagtatanong kung ano po tungos na to at kung pwede po ba tanggalin to, ay ito po yung kasagutan dyan. Mga pare ko, mag-check at maglinis po sana ako ng air filter nitong aking Kawasaki Barako 3, pero may sasagutin muna po ang katanungan. At yung tanong niya po na nabasa natin sa Facebook, ano daw po tungos nito at kung pwede rin po bang tanggalin to tulad po sa mga barako to. Wala nang paligoy-ligoy pa, tungos na to sa ating Barako 3 at yung hose po na yan sa ating Barako to ay kadugtong po yan ng ating air suction valve. Yan po sa Barako to at sa Barako 3 naman po ito. So hindi lang po natin mapailalim itong ating camera upang makunan, yan na lang po sa picture. So yung mga pare ko yung ating air suction valve. Ito ang ating air suction valve or ASV for short. Ang trabaho po nito from the word valve, ito po ay barbula para pong gripo natin na nagbibigay po siya ng supply ng ating oxygen. Yung oxygen o yung fresh air ay manggagaling po yan dito sa ating air filter box at dadaloyin po yan sa hose at dadaan po yan ng ating air suction valve na kung saan ay siya po yung kumukontrol kung papapasukin niya po o hindi sa ating hose na itim na to. So from dito is papasok po yan ng ating exhaust na kung saan ay maghahalo yung oxygen sa ating flue gas o yung usok na nilalabas ng ating internal combustion engine. Nagana lang po itong ating air suction valve pag umandar na po itong ating makina. At dito po sa ating barako to, pag nagkaroon po tayo ng vacuum dito sa ating manifold dahil humigop na po ng hangin itong ating internal combustion engine. At the same time ay mahihigop na rin po yung diaphragm ng ating air suction valve. Kaya ito po ay magkakaroon ng opening. Ito naman po sa ating barako 3, pag umandar po ito ay bibigyan niya po ng kuryente itong ating air suction valve. Dahil ito nga po ay solenoid, so magkakaroon nga po yung magnetism na siya naman po magpapabuka ng kanyang barbula. Kaya yung hangin po na mula dito sa ating air filter ay freely na po nadadaan dito sa ating mga hose at hihigupin na po yan ng ating exhaust. Bakit kailangan pa natin mag-inject o maghalo ng hangin sa nilalabas na usok nitong ating makina? So sagot lang po natin dyan ay iisa lamang dahil po yan sa emission. Kung saan na dapat lahat ng sasakyan ngayon ay mahigpit po na sumusunod sa emission standard na dapat po lahat ng binubugang usok nitong ating mga sasakyan ay malinis. Kaya nga po na phase out na yung HT3 na gumagamit pa po ng 2T at ito na po yung pinalit. Itong 4-stroke na dapat ay Euro 4 or Euro 5 na. Kaya ibig sabihin, itong system na to, kasama po yung mouse na yan, pati po itong ating air suction valve, ay para lamang po to sa emission upang makapagpalabas ng malinis na usok itong ating internal combustion engine. Tanong na lang po natin, ay paano po nangyayari na napapalinis po ng usok yung pag-inject ng oxygen sa ating exhaust? So napadali lang mga pare ko dahil na rin po yan sa tulong ng ating tambutso. Dahil itong ating tambutso ay meron po itong catalytic converter. So siya po yung nagko-convert ng mga harmful na hydrocarbons, mga gases sa malinis at hindi harmful na gases sa pamamagitan ng oxidation. Kaya nga po tayo nag-inject ng oxygen para magkaroon po tayo ng oxidation. Kasi itong ating usok ay meron po itong mga harmful gases tulad po ng hydrocarbons at yung pinaka-deadly po is carbon monoxide. At pag ito po ay hinaluan ng oxygen at dumaan po sa ating catalytic converter ay magkakaroon po yun ng reaksyon. At ang mangyayari po itong carbon monoxide which is CO ay magiging CO2 or carbon dioxide. So safe po yan mga pare ko, safe po na gas yan. At yung hydrocarbon naman, pag nahaluan ng oxygen at nag-react po yan sa ating catalytic converter ay magiging H2O po yan. Kaya minsan po makakakita po kayo ng tubig na lumalabas sa ating tambutso. Kaya overall, lahat po na nilalabas na usok nitong ating internal combustion engine ay hindi na po siya harmful sa tao at sa environment. So kaya papasa na po tayo sa emission standard. Ito na po yung last na tanong, kung pwede po ba natin ito tanggalin sa ating Barako 2 at dito po sa ating Barako 3. At unahin na po natin sa Barako 2. So sa Barako 2 ay pwede nyo po yan tanggalin at wala po yung epekto sa inyong makina. Dahil kayo po ay nakakarburador, so inyong karburador manually po yan. Manually po siya nag-i-inject ng fuel dito sa ating internal combustion engine. Tulad po nito sa natin motor ng karburador, kung makikita nyo, wala naman po itong air suction valve at wala naman po kayo makikita ng hose na nakakonekta sa kanyang exhaust. So wala naman po siya naging problema. At yung iba pong mga nakakasabi Barako to, kung makikita nyo, nagtanggal na rin po sila ng kanilang air suction valve. So wala naman din sila naging problema. Samantalang dito sa ating Barako 3 ay hindi nyo po yan pwedeng tanggalin.
Kasi kung makikita nyo, ayun o, meron po siyang oxygen sensor sa ating tambutso. So sinisense niya at sinusuri niya yung oxygen na manggagaling po dito. At dito po yung haluan ng oxygen at itong ating usok. So once na tinanggal nyo po to, magkukulang po yung oxygen na siya naman pong sinusuri itong ating oxygen sensor. Ang mangyayari po kasi niyan ay magkakaroon po tayo ng wrong calculation ng ating ECU kasi nakaprogram na po yon at kulang po yung binabotong oxygen ng ating oxygen sensor kasi tinanggal po natin yung ating secondary injection. So number 1 tatamaan po nito ay itong ating fuel injection. Posibleng magkaroon po tayo ng rich or lean na air and fuel mixture. Kaya sa mga barako to at wala nang po kikira sa environment ay pwede nyo pong tanggalin itong inyong air suction valve as long napapasa po itong inyong motor sa emission pagdating po ng registro. So ang dami na pong gumawa niyan, makita nyo po sa picture, ayan o. So wala nang po naging problema sa kanilang motor. At sa mga nakabarako rin naman, kung ayaw nyo po magkaroon ng problema ay huwag nyo na pong pakialaman at stay put lang po kayo dyan. At yung pinaka-advantage po dito sa motor natin ay malilesen or mawawala po yung backfire nitong ating tambutso kasi mawawala din po yung mga flammable gases na nakapag-create ng backfire tulad po ng carbon monoxide which is magiging carbon dioxide po yun at yung hydrocarbons naman ay magiging tubig. So wala pong aapoy sa loob ng ating tambutso kaya mawawala din po yung ating backfire.